That's good, mga kapatid. Now, may I call on Sister Leah Rodriguez. Siya po ang magturo sa atin. Amen. At si Lord po, mga kapatid. At salamat sa ating Panginoon. Pinayagan at pinantilutan ng panahon din, mga kapatid. Amen. Mahaba-haba din na hindi natin siya na-regulate. Now, this is the right time, amen, na ginamit po muli. At salamat sa opportunity na pumayag din si Sister Leah, mga kapatid. Everybody say, God bless you, Sister Leah Rodriguez. Palakpakan natin ating Panginoon. Praise God. Overwhelm ako, mga kapatid. Dahil ang dami natin. Sana katulad ng LM conference. Konti lang. Praise God. Hallelujah. So, this Sunday is the last Sunday of month of May. And last lecture natin, mga kapatid, for transformation lesson, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Let us open our Bible in the book of 2 Corinthians, chapter 3. 2 Corinthians po yan, sorry, hindi ko nalagyan. Chapter 3, verse 18. So, I use the NIV version. Sabi dito, and we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever increasing glory, which comes from the Lord who is the Spirit. Amen. Sa King James, mga kapatid, kung binabasa nyo, medyo malalim masyado. So I use the NIV, mga kapatid. 3:18, sabi, but we all with open faces beholding is in the glass, the glory of the Lord are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. God is Spirit, amen? God is holy, and we must worship Him in spirit and in truth, mga kapatid. Hallelujah! May I request Pastor John to pray? Praise God! Maari na po tayo makaupo, mga kapatid. Hallelujah! Pasensya na po, medyo kinakabahan ako. Hallelujah! One of God's goal, mga kapatid, is transform or help us to transform being more like Him. And our spiritual goal, mga kapatid, the same thing is to be more like Christ. Kaya nga tayo, mga kapatid, merong UTB, meron tayong tinatawag na discipleship inside the church, mga kapatid. Why? Because that is an instrument, mga kapatid. It's able for us to follow God, to follow the footstep of God, to follow who is God and what is His purpose in our life, mga kapatid. Amen? Well, when it comes to transformation, mga kapatid, worldly transformation is very fast-pacing. We see that on our technology today. Amen? Sa lahat ng bagay na nasa mundo, mga kapatid, technology is the most, siya yung pinaka-fastest na mag-transform, mga kapatid. Naalala ko, when I was in high school, masaya na ako sa email. Kasi, di ba dati, kapag nagti-telegram, kailangan mo magbayad, Pastor John. Tapos, naalala ko, ililibing na yung lolo ko, ang mama ko, papunta pa lang sa Iloilo. Kasi ang tagal, almost 1 week yung telegram. But sa nung nagka-email, it's free. Wow, it's free. And then, ang bilis. Pag pindot mo, ayun na.
Amen? Praise God. Ngayon, mga kapatid, sa bahay, sabi ko nga, I don't watch TV. May TV kami, yan, sina Brother Rodel, nanonood ng Netflix minsan. Why? Kasi we have cellphones, mga kapatid. Pag gusto natin ng news, Twitter. Minsan nga, kahit hindi mo gusto notif, 8,749 COVID cases. Diba? Ganun kabilis, mga kapatid, ang technology. Sa atin, ewan ko kung nabago na yung mindset na yan, bawal ang TV. Ngayon, how would you say na bawal ang TV, na every Sunday nakatutok tayo sa TV, mga kapatid? Praise God. Nakatutok tayo sa ating laptop, nakatutok tayo sa ating cellphone to hear the Word of God, mga kapatid. Ganon kabilis. Kasing bilis ng pagdating ng COVID-19, mga kapatid. Amen? Pagdating ng March 15, 2020, sinabi, sarado lahat, lockdown, close lahat. Amen? So, it's biblical, mga kapatid. Sabi sa Bible, sa mga huling araw, ang mundo ay pabilis ng pabilis. We are preparing for the coming of the Lord Jesus Christ, mga kapatid. So, sabi nga, totoo yung sabi ni, lolo ni Pastor John. Sabi niya, kung ang pagyaman daw ay ang goal mo ngayon, you're too late, mga kapatid. Huli ka na. And sabi ko, when we are serving the Lord Jesus Christ, hindi ang pagyaman ang goal natin, mga kapatid. Because the Bible says, di ba, mas madali sa isang kamelyo na pumasok sa butas sa isang karayom kaysa sa isang mayaman na, tama ba, na pumasok sa langit. Amen. So, hindi masama ang pagyaman, mga kapatid. I believe on that. Hallelujah. We are aiming to that. We need money, mga kapatid. But if it could transform us into greedy person, if it can transform us to have a greedy heart, mga kapatid, check your spirit. Amen? Check your spirit, mga kapatid. Praise God. The Holy Spirit, it guides us, it leads us, it corrects us, mga kapatid. Amen? Hallelujah. So, transformation, mga kapatid. Okay. Madaming types of transformation. Sabi ko nga, Lord, parang, sige, transformation. Ang dali ng topic, mga kapatid. Pero when I was writing, nagre-research ako, mga kapatid, sa Word of God, sabi ko, ang hirap, parang natamaan ako. Ang hirap gawin, Lord. Ay, reklamo na naman, sorry. Okay, physical transformation. 1 Corinthians 6:19-20, do you know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You are bought of a price, therefore, honor God with your bodies. Amen. Sabi kanina ni Brother August, binabasa ni Brother August sa Bible, sa Leviticus, mga kapatid, honor God with your tithes. Now, honor God with your bodies, mga kapatid. Amen. Hallelujah. So, sabi dito, the Spirit will always lead us into righteousness. Amen. And everything we do, mga kapatid, we must always consider kung nakakalugod ba ito sa harap ng ating Panginoon. At sino ang nagsasabi niyan? Tayo ba? No. Kasi kung tayo, kahit anong suotin natin, okay lang. Amen? Sa panahon ngayon sa Pilipinas, sobrang init, di ba? Nakaganito tayo, mga kapatid. Nakapajama tayo sa loob ng bahay. Heat stroke ang kalalabasan. But no. Because we want to please God. We want to obey God. That's why we are doing this, mga kapatid. Amen? Hallelujah. We love our body, respect our body as much as we love God and we respect God, mga kapatid. Because this is His temple. Amen? Praise God. Hallelujah. Sorry. Okay. Kailangan ko pa ba i-discuss ang ating mga pananamit, mga kapatid? So, I think it is considered na. Hallelujah.
Because when the first time we are transformed and we receive the Holy Ghost, mga kapatid, it should be followed. Hindi natin binibihisan ang sarili natin sa sarili nating kagustuhan. Binibihisan natin ang sarili natin sa paraan na nais ng Panginoon, mga kapatid. Praise God. So physical transformation involves two things, mga kapatid. Number one, the way we think and the way we speak. Why? Because on these two things, it reflects on our outside appearance, mga kapatid. Amen? The way we think, sabi sa Romans 12:2, do not conform to the world, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is His good, pleasing, and perfect will of God. Amen. So there is a close relationship, mga kapatid, between our body and the way we think. Amen. So the nature of thought determines the quality of our life. Amen. Pag tayo ay masaya, tayo ay malungkot, kontento ba tayo, mga kapatid? Naiinis ba tayo? Nagagalit tayo? Di ba? Thought creates spring on our feet that transform it into our action, mga kapatid. Sabi nga nila, ganyan ang ugali mo kasi ganyan ka mag-isip. Right? But if we more become positive, mga kapatid, we are a positive person, mga kapatid. Let me ask you, how God thinks, mga kapatid? The same way that you think din ba, mga kapatid? We are far off more than Him, mga kapatid. Sa forgiveness pa lang, failed na tayo eh. Amen? Hallelujah. But you know how God forgives? Diba? Nung sinabi ng mga tao dun sa dinala ang isang babae dun kay Jesus at sinabi niya na ito ay maduming babae. God never sees her face, mga kapatid. Hindi nga niya tiningnan eh. Anong ginagawa ng Panginoon? He is writing as if He do not want to mind them. But sinabi nung medyo nagagalit na yung mga tao, mga kapatid, di ba? Medyo nag-ano na rin ng Panginoon. Napaka-calm ng voice niya. Naramdaman ko yung mga kapatid, kahit binabasa natin yung Bible. Sabi niya, sino ang malinis or hindi nagkakasala, siya ang unang bumato. And they know on themselves na hindi sila ganong kalinis, mga kapatid. Praise God. Diba? So why filling our hearts with so much dirtiness? Or why filling our mind with so much dirtiness, mga kapatid? Hindi nyo ba alam? Pag nag-iisip tayo ng masama, nagkakasala tayo, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Ako minsan pag praise God. Why? Kasi it could be put into your daily life. It could be put into your action, mga kapatid. So let us rebuke our mind, mga kapatid. Let us renew our mind every day, mga kapatid. Diba? Sabi dito, then you will be able to test and approve God's will. The good, pleasing, and perfect will of God, mga kapatid. Ano ba ang will ng Panginoon sa buhay natin? Dapat yun yung, what is the purpose ng Panginoon sa buhay natin? That would comes to our mind every day, mga kapatid. Hallelujah. Sabi sa James 1:26, those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues deceive themselves, and the religion is worthless. Okay, so the ultimate purpose of man is to glorify God. Amen? If He cannot change our outlook in life, in serving God, mga kapatid, if we cannot change our outlook in mind in serving God, mga kapatid, then we are not worthy for Him. If we still desiring worldly things, mga kapatid, we are not worthy of Him, mga kapatid.
Hallelujah. The way we speak, consecrate, mga kapatid. What would be, kung ano yung laman ng ating puso. Diba? Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Hallelujah. So let us watch and guard our heart, mga kapatid. The mind and the heart, mga kapatid, is two involuntary muscle. We cannot control, diba? Voluntary and involuntary muscle. Tama ba? Voluntary muscle is the one that we cannot control. Involuntary muscle is the one that controls that can control. Diba? For example, raise your hand. That is involuntary. Tama ba? Sorry, correct me. Involuntary. Okay, involuntary kasi it needs the brain to say that you raise your hand for it to do the action. But when say voluntary, mga kapatid, kahit hindi mo sabihin, kumikilos at gumagawa siya. That's the mystery of our organ system. At sino ang nagpapa-function yan, mga kapatid? Diba? That is the Lord. Kung si Lord talaga ang laman niya, mga kapatid. Sorry. Praise God. So let us always, what? Let us always help or seek God's Spirit, mga kapatid, in order for us to guide us on our daily life. The way we speak, the way we think, mga kapatid, and it sees how people will see how God transform us, mga kapatid, on our daily life. How many of you, mga kapatid, would ask, na may nagtanong na, ay, ang haba ng hair mo. Lagi kang nakaskirt. Diba? How many of you? Walang nagtaas. So, hindi kayo nakaskirt kapag nasa bahay. Joke lang. Amen. Diba? Why? Because people will see your physical transformation. Especially nung tayo ay babaptize pa lang or kako-convert pa lang. That time when we become God's disciple, mga kapatid, di ba? Ano ba yan? Iba na ang pananamit mo, iba ka nang magsuot. Di ba? The way we speak, mga kapatid, dati kapag family outing, sasabihin ng mga kapatid ko na, ano ba yan? Ano tawag dyan? Balot na balot, parang, yun. So, syempre, ako, minsan sasabihin ko na, syempre, ayoko naman ng ganyan. So, magre-reason out ako, mga kapatid. So, but now, pag sinabi nila na, mag-short na lang kayo, ganyan, sabi ko, no, my body is holy and sacred. Ganun agad, Bible verse, mga kapatid. Kasi, wala na silang sasabihin, mga kapatid, di ba? Our body is holy and sacred. It must not be, hindi to dapat, yes, pinapakita sa ibang tao kahit pa yung tip ng daliri. Joke lang. Grabe sa parang Muslim, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So, that's the way we think and we speak, mga kapatid. It must be glorifying God, mga kapatid. Hallelujah. Dito tayo. Spiritual transformation. Mabilis lang ito, mga kapatid. Kasi na-discuss naman na ni Pastor John during the first and second week that transformation is a process. Amen? It is a never-ending process, mga kapatid. In fact, the Bible illustrates many processes. Genesis 1:1, ang sabi doon, in the beginning, God created the heaven and the earth was without form and void, and the Spirit of the Lord hovering over. Yes. Diba? Sa beginning pa lang, there is the Spirit of God, mga kapatid, willing to transform the ugliness of the earth, willing to transform the ugliness of your life, mga kapatid. Amen. Then, New Testament comes, mga kapatid. When Jesus baptized, the heaven wide open, and there is a dove, symbolizes the Holy Ghost, mga kapatid. Sabi niya, this is my only son, mga kapatid. Baptism in water, hallelujah, and in spirit, mga kapatid. Diba?
So tayo ay nabaptize in water and spirit. We are what? Clothing the new man in us. We are clothing, hallelujah, God in our life, mga kapatid. And today, we do not see the Spirit, but we feel the presence of God, mga kapatid, in our life. Hallelujah. Hindi siya katulad nung, like sa tabernacle, mga kapatid, nung unang kahapon, diniscuss namin, di ba? Salamat sa Panginoon kasi walang mercy seat dito, mga kapatid. Amen. The mercy seat dwells, yun yung dwelling of God, mga kapatid. Diba? God's promise the Israelites that He will dwell in Him, protect them, mga kapatid. And hindi yun pwedeng galawin, hindi pwedeng hawakan, the Holy of Holies. Doon sa place na yun, mga kapatid, kapag hindi ka karapat-dapat, matay ka agad. Yung usok, di ba? May usok. Buti dito walang usok, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So, ganun ka-sacred and ganun ka-holy, mga kapatid. Tabernacle, mga kapatid. Walang pwedeng gumalaw, walang pwedeng pumasok except for the priest and the high priest. Kapatid. But all of us, we are here today, mga kapatid. That is because of God's grace and mercy. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Amen. Spiritual transformation, sabi Galatians 22:3, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faith, gentleness, and self-control. Against such thing, there is no law. So how would we know that we are spiritually transformed? If you are good, ang tawag dyan, kapag ikaw ay isang puno, mga kapatid, at kapag ikaw ay matured na, you are able to bear fruits, mga kapatid. Amen? So, but not all fruits na nasa isang puno, mga kapatid, is good. Right? Wrong. Diba? So, hallelujah. Bakit? Kasi merong mga factor kung bakit ganun siya. Pwedeng kulang siya sa sun, siya ay patubo, andun siya sa part na yung dahon, hindi siya, natatabunan siya, hindi siya masyadong naarawan. Okay? Siguro, nung time na hinog na siya, kulang siya sa fertilizer, o ano ba yung mga pinapausok, mga kapatid, sa probinsya, nakikita ko yan. So, hindi siya masyadong nausukan, napeste yung fruits na yun. But, in the spiritual fruit, mga kapatid, walang bulok dyan. And, sino ang bulok dyan? Our attitude, mga kapatid. Our pride. That is why, hallelujah, God is willingly to transform us spiritually, mga kapatid, through His Holy Ghost, mga kapatid. That's why we are aiming every day of our life to have the Spirit of God. Amen? Hindi lang tuwing Pentecost Sunday, mga kapatid, hindi lang every Sunday, mga kapatid, but every days of our lives, mga kapatid. Enable for us to bear fruits. If you are spiritually transformed, mga kapatid, subukan yung isa-isahin to if you have practiced all of this. Amen? You are freely to love, but you cannot forgive. You are joyful, but you have doubts. Diba? You are peaceful, but you have worries. Amen? You have forbearance, but you are murmuring. Amen? You have kindness, but you have greedy heart. Yes, you are good, diba? But you do things that is not good enough. You are faithful, well, inside the church, pag sa labas, hindi na. You are gentle, pero you have, nagagalit ka. Amen? Diba? You have self-control. On physical, but on your mouth, wala. Amen? So, against such thing, there is no law, mga kapatid. We have our choices. Amen?
Do you agree with that? So, dalawa lang naman ang choices natin, mga kapatid. Tama sabi ni Brother Edu. Transformation is not just positive. It could be negative, mga kapatid. Hallelujah. Naalala ko, share ko lang mga kapatid. Naalala ko yung butterfly. The butterfly and the snake story. Yung story na pambata, mga kapatid. So, yung butterfly, caterpillar pa lang siya. Then, every morning, nakikita sila ng snake. At tinatawanan ng snake yung butterfly, ay yung caterpillar, kasi caterpillar. Kasi ang pangit ng caterpillar, mga kapatid, di ba? Ang hirap niya, tas ang dami niyang mga thorn sa likod, mga kapatid. Yung snake kasi, ang ganda ng scales niya. Di ba? Kailan ba nagpapalit ng balat ang snakes? Every 3 months, 6 months, mga ganon. So, sabi niya doon sa caterpillar, kawawa ka naman kasi parang pinabayaan pinabayaan ka dahil doon sa appearance niya, mga kapatid. So, hindi siya makapunta, doon lang siya lagi sa dahon. Sabi ng snake, kinukutya siya. Sabi ng caterpillar, mga kapatid, one day, matataasan kita at makakaalis ako dito sa dahon na to. Sabi ng caterpillar sa kanya. So, tinatawanan siya ng snake, mga kapatid. Sabi ng snake, o sige, next week, magkita tayo sa lugar na to at papakita ko sa iyo kung gaano ako kaganda. At ikaw, ganyan ka pa din. Sabi niya ganon. The next week, nagkita sila. Nag-change ng skin yung snake. Gumanda yung skin niya. Super glamorous, mga kapatid. At ang kislap-kislap. Then, hindi niya makita si caterpillar. Tawa siya ng tawa kasi sabi niya siguro natakot si caterpillar. Then, may isang butterfly na lipad ng lipad. Paikot sa kanya. Sabi niya, sino ka? Sabi niya, ako yung uod na kinukutya mo before. Sabi niya, ako yun. Sabi niya, ha? Paano ka naging ganyan? So, naloka yung snakes, mga kapatid. Sabi niya, ito ang totoong transformation. Ikaw, kahit magpalit ka na magpalit ng iyong skin, ahas ka pa din. And, pero ako, I've been into a process. Dumaan ako sa process na kung saan totally change, mga kapatid. Amen? Imagine, mga kapatid, yung ating mga bad attitude, then we are bearing God's fruit, mga kapatid, sa buhay natin. Di ba? How beautiful butterfly tayo, mga kapatid. Amen? Praise God. Hallelujah. So next, okay. Spiritual transformation, awareness of sinful act and being sensitive to temptation. Yan. When we are spiritually transformed, mga kapatid, sabi sa 1 John 1:8-10, if we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. If we claim He have not sinned, we make Him out to be a liar and His words. Mga kapatid. So the reason, mga kapatid, kung bakit hindi nakakapag-manifest ang Holy Ghost sa atin is because we do not know how to accept our sins, mga kapatid. Remember the Garden of Eden, mga kapatid? Tinawag sila ng Panginoon. Diba? Tatawagin pa ba sila ng Panginoon? Alam ng Panginoon kung anong nangyayari sa kanila. But, to give them the benefits of a doubt, mga kapatid, tinawag sila ng Panginoon just for them to confess what they did. Pero anong ginawa nila? Nag-reason out. Pag ito pinag-uusapan sa bahay, tumatagal kami ni Brother Rodel. Sabing, kasi yung babae, pinakain ako. Kinain ko yung babae, kinain niya. Kasi yung babae, kinain niya yung fruit of knowledge. Binigyan niya ako, mga kapatid. Hallelujah. Diba? Hindi na lang sabihin, Lord, have sinned against you. We commit disobedience. Diba? Diba? Hear our life. Forgive us, O God. Di na namin gagawin. A simple word, mga kapatid. Ang hirap pagawin. Hirap gawin. Kasi we have pride. Okay?
Yan ang ayaw ng tao, mga kapatid. Di ba? Yung nababasag yung pride natin. Yung minamaliit tayo ng ibang tao. Right or wrong? Right or right? Amen, mga kapatid. Hallelujah. Di ba? Praise God. So, but if we learn how to humble ourselves unto the Lord, mga kapatid, sabi sa Bible, di ba? He is just to forgive our sins, mga kapatid. Hallelujah. If you do not know, mga kapatid, how to acknowledge your sin, ibig sabihin, you are not totally into spiritual transformation. It is a deeper transform of your spiritual life, mga kapatid. If you lie of the simple or the small things, mga kapatid, you are not still transformed. Sabi dito, being sensitive to temptation. Kung hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo, which is the fruit of the Spirit, self-control, you are not spiritually transformed, mga kapatid. And why? And probably, the Spirit is not in you yet. Kasi, kapag ang Espiritu ng Panginoon ay nasa iyo na, yan ang pipigil sa iyo na gawin ang mga bagay na hindi karapat-dapat. Hindi ka aya-aya sa Panginoon. Yan ang pipigil sa iyo, mga kapatid. Yan ang magko-correct sa iyo. Actually, late na ngayon correct. Dapat doon pa lang, sa self-control, napigilan mo na, nagawa mo na. So that you cannot be defiled to the sin of the world, mga kapatid. Amen? So how many of you here experiencing na kailangan may Bible study pero gustong maglaro ng ML? Temptation, mga kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. Minsan, this week, mga kapatid, share ko lang. Sabi ko, nag-iisip ako ng i-add dun sa passive income ko. Eh nakita ko maraming naglalaro ng ML. Tapos sabi ng brother ko, try mo yung Razor, ano ba yon? Razor, yung coins. Oo. Hindi ko mag-gets, mga kapatid. Sabi ko, baka hindi para sa akin. Kasi yung sa Gcash, medyo madali lang dahil medyo may financial background ako. Gcash, Pinaya, Smart Padala. Pero kasi yung sa Razor, hindi kasi ako nag-games. Kaya hindi ko mag-get. Sabi ko, mag-games kaya ako. Tinry ko, mga kapatid. Hindi ko pa rin mag-gets talaga. Sabi ko, Diyos ko, wala. And ang business, iba na lang. So, ganun kasi, mga kapatid, di ba? Para gusto mo mag-business or you have to do it, kailangan kasi aralin mo siya and apply it into yourself para maging effective siya, mga kapatid. Diba? With the Holy Ghost, mga kapatid, and the fruit of the Spirit. Kailangan i-apply mo yung love. Kanino? Sa family mo. Hindi kaya, kasi love mo na sila kahit paanong mangyari. Sabi sa Bible, love your enemies. Diba? Subukan mo yan i-apply sa enemies mo. And you will see God's glory, mga kapatid. Hindi sa tao na gusto mo lang mahalin, mga kapatid. Amen. Praise God. Yan, living for God's glory and living worldly desires. Hallelujah. And whatever you do, whether in words or deeds, do it all in the name of the Lord Jesus. Giving thanks to God the Father through Him. Word and deed. Sabi niya, Isaiah 42:8, I am the Lord, that is my name. And my glory I will not give to another, nor my praise to a carved images. Kapatid. Ano ibig sabihin ng carved images yan, mga kapatid? Worldly things. Diba? Yung gawa ng mga kamay ng tao. Because God is a jealous God. Everything, mga kapatid, that you prioritize aside from the Lord, diba? That is your worldly desire. Amen? We work, yes, because we have to work. Amen? But there is time, or let us priority our time for the Lord, mga kapatid.
a 1 hour prayer a day, hindi na masama. Amen? Diba? Kahit hindi tuloy-tuloy, like devotion, 30 minutes, prayer, 3 p.m., 10 minutes, then prayer, bago matulog, then Bible reading, hindi na masama mga kapatid. 1 hour nga, minsan parang kulang. Bible reading pa lang mga kapatid, abutin ka na ng 1 hour. Pag nahirapan ka, isama mo yung prayer mo sa breakfast, sa lunch, prayer mo sa dinner. Iga 1 minute din yan mga kapatid. God does not deserve yung mga tawag dyan, sentimo mga kapatid na binibigay natin. I mean, teka, ibang term. God does not deserve yung paunti-unting time na binibigay natin sa Panginoon. And God deserve our whole life mga kapatid. Praise God. Kahit anong ginagawa natin mga kapatid, let us think of God's goodness sa buhay natin mga kapatid. Yes. Lalo na ngayong time na pandemic, diba? Hallelujah. Sobrang blessed tayo, hindi tayo nawala ng work. Yun yung isang bagay. Ako, yun yung pinapasalamat ko sa Panginoon na inopen ng Panginoon yung mind ko na dati nagrereklamo ko haba ng pila sa LRT. Ngayon, di ka na pila sa LRT. Glory to God. Diba? Sasakay ka ng cab, buendia hanggang work na. Traffic. Oh my God, Lord, traffic. Ano ba naman itong trabaho ito? Parang gusto ko na mag-resign. Pero ngayon, pag alas 8, nakahiga ka pa. Joke lang mga kapatid. Hallelujah. Diba? Praise God. Ang dami nating mga murmurs mga kapatid. Hindi natin nakikita yung mga God's blessing sa buhay natin. Amen? Good news. So, hindi na tayo babalik hanggang 2022. Yes! Praise God. Minsan mga kapatid, ayun, mga guilty, ano naman yon? Mga guilty thoughts. Kasi ako masaya ako, kaya lang, paano naman yung mga walang work mga kapatid? Tapos, yan, tumataas na naman yung COVID, mga kapatid. So, parang tayo, yes, dahil sobra-sobra yung favor na binigay ng Panginoon sa atin, yun, wala tayong magawa sa iba kundi pag-pray na lang talaga. Lord, matapos na to. Kaya pag natapos, babalik na naman sa normal. Joke lang. Actually, kahit ngayon nga traffic talaga kahit punta ka ng Fisher. Hallelujah. Diba? God opening our mind sometimes for His glory, mga kapatid. So everything that happens to us, hindi natin yan dapat i-reklamo. Diba? Let us live that worldly desires, mga kapatid. It's too late to think, mga kapatid. Hallelujah. So, dito na tayo, mga kapatid, in the last days. Diba? Pressed forward. Susuko ka pa ba? Diba? Andito ka na. You have invested so much for God's work. You have invested so much for God's kingdom. You have invested your time, mga kapatid. Diba? There are times in my life, mga kapatid, nung graduate ako, parang ang dami kong inisip na parang sabi ko, sayang yung opportunity na yon kung hindi ako umattend ng youth camp. Di ba yung mga ganong thoughts? Why? Dahil yung thoughts natin, mga kapatid, andoon pa sa worldly things. Magandang work, magandang bahay, magandang kotse, mga kapatid. But now, di ba, after reading the book of Ecclesiastes, mga kapatid, ng paulit-ulit, praise God, di ba, all is vanity. Diba? Seeing your loved ones, seeing your friends, mga kapatid, lalo na when my father died, doon ko na-realize na kahit gaano kataas yung posisyon mo sa trabaho, gaano kadami ng bahay na binili mo, it will left all behind. Sabi nga sa Ecclesiastes, ikaw ang nagpagal, pero iba ang kukuha. Yes. Hallelujah. So what would you invest? Wise investment, mga kapatid. God's kingdom. Your love to others, mga kapatid. Diba? Your kindness to others, mga kapatid. Your good fellowship to others, mga kapatid. Hallelujah. Praise God.
Ngayon nga di ba? You have so many friends. Pero once na mawala ka, bawal ang dalaw. Sino lang kasama mo? It's between you and the Lord. That's life. Hallelujah. Spiritual transformation, last na to mga kapatid, desiring of God's wisdom and knowledge. John 5:39-40, you study the scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. Amen? We believe. These are the very scriptures that testify about me. Yet, you refuse to come to me to have life. Amen. So, anong sabi diyan mga kapatid? Sabi niya, yes, it is good to read your Bible, to increase your knowledge with God, mga kapatid. But, what God's need, mga kapatid? Sabi niya, these are the very scripture that testify about me. Yet, you refuse to come to have life. God wants us to experience Him more than studying His words. Amen. God wants Him, what? To be like Him, mga kapatid. Yes, we have the Word of God, mga kapatid. Di nga natin nababasa minsan Amen? That is why, when we are experiencing difficulties, mga kapatid, we are experiencing mga trials, we easily give up. Amen? Hallelujah. Suko na ako. Ayoko nang mabuhay. Amen. Ang sarap mabuhay, mga kapatid. Lalo na kapag nasa Panginoon. Amen. Yung mga lalo na sa nanay, yung mga anak na pasaway, alam nyo, it's useless, mga kapatid. I mean, useless na baliwala sa nanay ang mga sakripisyo na yan, mga kapatid. Because they love their children. Amen? Pag nagsusuplada, nag-iinarte, pag pinagsasabihan, sasagot, ano pa? Lahat tayo na-experience ito, mga kapatid. Hindi nyo alam, yung nanay nyo, mga kapatid, iyak na lang yan, pag-pray kayo, mga kapatid. Tapos bukas, it's another day. Diba? Masaya uli siya. Diba? Ayan ka na naman, pasaway ka na naman. Hugasin, tama, pastor dyan. Sabi ko nga, pag kami ng nanay, lahat ng gawaing bahay, kaya namin yan. Kahit hindi kayo magtrabaho. Ako, nagtatrabaho ako, kaya ko yan, nag-tutor pa ako, kaya ko yan. Pero the time comes na wala ang nanay nyo, kailangan gagawin nyo yan. Kasi hindi kayo mabubuhay, mga kapatid. Mga agony, di ba mga agony ng nanay yan, mga kapatid? Hallelujah! Ano pa mga agony ng nanay? Kapag kayo ay nag-asawa, ayaw nyo maghugas ng plato, gagawin nyo yan buong buhay nyo. Diba? Siyempre, wala na yung nanay mo, wala na maghuhugas doon. Alangan ng asawa mong lalaki ang pahugasin mo. Praise God. Hallelujah. See? Testimony, mga kapatid. Diba? Akala nyo pasakit na maghugas lang ng plato. Praise God. But on that simple thing, mga kapatid, I have overcome it. Yes, diba? Mga ganon. I have overcome this life. Diba ang sarap pa, kapatid? Hallelujah. Sino pa retire na dito? Yes. Praise God. Si Brother August pa retire na. Ako din, I'm looking forward to that day. Yes, Ate Josie. Hallelujah. Kasi gagraduate na si Angel. Glory to God. Di ba? Ako din, I am looking for that day, mga kapatid, na wala akong gagawin, kundi mag-pray. Di ba? Yes, mamasyal. Hallelujah. Mag-travel to see God's art, work art, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So, yan mga kapatid, lalo sa mga youth. Diba? Walang sinabi yung life testimony nyo sa testimony.
parents. And iyak kayo kapag may iniwan kayo ng boyfriend. Joke lang. Huwag kayong iyak mga kapatid. Hallelujah. Iyak isang araw. Okay. Kasi, it's not worth it mga kapatid. Diba? Hallelujah. They are not God. Iyak tayo kapag ang presensya ng Panginoon ang nawala. Amen? Minsan nga, ako pag nagbabasa ng Bible, tapos parang walang pumapasok sa isip ko, parang walang rema, walang message, naiyak ako. Feeling ko wala na yung Panginoon. Sabi ko, Lord, nasaan ka? I need you. Diba? Maliit na bagay, mga kapatid. Hallelujah. Kung hindi tayo spiritually matured. Sa iba, maliit na bagay. Pero sa tao na nais ang Panginoon, di ba? Sabi ni King Solomon, hallelujah. Our days are numbered, mga kapatid. If you face the mirror, minsan nga, nakikita ko, dami ko ng white hair. Thank you, Lord. God's wisdom. Amen. Di ba? Sabi, your white, gray hair are your wisdom, mga kapatid. So, hallelujah. The reason then why Paul, used by God mightily, mga kapatid, God used him to write the book of the Bibles, mga kapatid, because of his life testimony. Kapatid. That's the wisdom and knowledge na nais ng Panginoon sa atin, mga kapatid. To share our life through God, that God changed us. Na tayo dati ganito, but God changed our life, transformed into this kind in order for Him and for glory, mga kapatid. Diba? The Damascus experience of Paul turns his life 180 or 360 degree? 360, mga kapatid. 360 degrees toward God, mga kapatid. He was blinded for 3 days, mga kapatid. Diba? Sino siya? Before, he is a soul. He is soul of Tarsus, mga kapatid. When God have a purpose in your life, God changed your name as a sign of your covenant with Him, mga kapatid. Siya ay si Saul, then naging si Paul, because God wants to use his life, mga kapatid. Ang painful, mga kapatid, dati kang prosecutor, ngayon ikaw na ang pinipersecute, mga kapatid. Forbearance, spirit of forbearance, mga kapatid. Lahat ng mga pasakit niya, napagtagumpayan niya, mga kapatid. Why? Because of his life testimony. He was blinded. He see great light. He hear the voice of God, mga kapatid. Your life testimony, mga kapatid, can change your life and others' life 360, kapatid. Kaya, wag natin sasabihin na, ano ba tong buhay ko? Puro na lang pasakit. No. God giving you that because He has a purpose to you, mga kapatid. Meron siyang purpose. Either to inspire others, for you to become a good teacher, a good preacher, hallelujah, a good life encourager, mga kapatid. Amen? Praise God. Hallelujah. So, let us always think, mga kapatid, how to glorify God. Kasi if our life, mga kapatid, is puro lang reklamo in times of mga challenges na binigay ng Panginoon, we cannot humbly come into the presence of God in times of trials, mga kapatid. Useless. I mean, sayang yung time, mga kapatid. Even the kids, minsan, pag nahihirapan sila sa school, iiyak na lang sila bigla. Sabi ko, bakit ka umiiyak? Hirapan mo po. Magbilang, 1, 2, 3, 4, 5. Sa siya umiyak. Anong nangyari after mo umiyak? Wala. Umiyak ka lang. But, if you, change the way you think. If you change your mind, mga kapatid, yes, ang hirap. Kaya ko to. Magre-research ako, andyan si Google. Di ba? Amen?
Kasi kayo mga kapatid, ay nako, hindi nyo naranasan na tumambay sa National Library ng isang linggo. Yes. Tapos maglakad mula Kalaw hanggang... Ang hirap mga kapatid. Ang hirap mag-aral ng panahon namin. Tapos ngayon, online, pakikinig, tulog. Online na nga lang, ayaw pang pumasok. Ano ba yan? I-on na lang ng, sorry for youth. Just to awaken your life. Pipindutin na lang, on na lang sa tablet. Hirap na hirap pa. Ba? Anong gusto mo? Papasok sa school o dito sa bahay? Si Franz, face to face. Gusto ko si teacher. Ayaw ka. Mas magaling ako magturo kay teacher. Hindi nangungurot si teacher. Hallelujah. Praise God. Ganun talaga pag nanay. Pag kinurot kasi kayo mga kapatid, pain. That's a sign of love mga kapatid. Kasi gusto niya matuto kayo. Right? Pag walang pain, walang gain. Tingnan mo, pag kinurot ka ng nanay mo, di ba? Nagigising ang ulirat mo. O, di ba? Napapatayo ka nang wala sa oras, mga kapatid. Amen. So, let us not despise the wisdom that comes from our mother and father. That's Bible's. Di ba? Sabi yan sa Bible, mga kapatid. It gives you long life, mga kapatid. Honor your mother and father. That's the first commandment that have a promise, mga kapatid. Amen. Hallelujah. So glorifying God and hallelujah, loosing God's Spirit within us, mga kapatid. It can transform our life, mga kapatid. Hallelujah. Just change our mindset every day, mga kapatid. Every day, we must grow in God's Word. Every day, we must grow in God's prayer. Every day, mga kapatid, we must grow in God's thought. Hallelujah. Dapat every day, we have scrutinized ourselves, mga kapatid. Which fruit did I bear today, mga kapatid? Mas simpleng ganon. Minsan ako ganyan ini-scrutinize ko yung self ko. Patience. Pag deadline ng work, patience and forbearance. Next month is another month again. Praise God. Because life is an unending transformation, mga kapatid. Di ba? Have you seen yourself on an ultrasound of 3 or 2 weeks baby, tas ngayon ganyan pa rin kayo? No. You have transformed physically and mentally. Amen? As well as spiritually, mga kapatid. Kaya nga ang nanay, kapag buntis, sa 3 months, kailangan iba na. Ang baby, itsura ng baby niya pag 8 months. Pag 3 months, 8 months, ganun pa din. May problema yon. Di ba? Kapag lumabas ka, mga kapatid, hindi naman pwedeng 20 years old ka na, tapos dumidede ka pa. Di ba? You are transformed. We are renewed day by day. We are renewing our life every day, mga kapatid. Amen? Diba? And on that space, on that pocket, mga kapatid, we must insert or scrutinize ourselves of the fruit of the Spirit of God. Nasaan na ako? Asaan na yung gauge ko, mga kapatid? I have exercised this patience. Diba? Haba ng pinasa LRT, patience. Praise God. At tagal ng grab. 1 hour na. Patience, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Diba? This happened to you, pandemic. Could you find joy? Saya ako, pandemic. But we can find joy. I can find joy. Kasi nasa bahay lang ako, work from home. Tapos, namomonitor ko yung mga kids. Salamat sa Panginoon. Tapos si Brother Rodel din. Dati, hindi ko naman siya nilulutuan ng almusal. Ngayon, pag nadidelay ako ng almusal, nagagalit siya. Minsan sinasabi ko, may trabaho din ako. Pero, salamat sa Diyos, mga kapatid. Because we are experiencing this, mga kapatid, because of God's grace.
nung nagka-COVID dito? Wala. Diba? Praise God. Glory to God. Simple things, mga kapatid, but worth the transformation of our life, mga kapatid. Amen. Hallelujah. The Spirit requires your pure heart and a broken pride to bear its fruit. And sabi ko nga, for you to love, break your pride, have a pure heart, and reunited with your enemy. Yun lang naman yun, mga kapatid. Peace of mind. Tigilan mo yung kaiisip sa taong nagkasala sa iyo. Diba? Hallelujah. Yes. Pag may problem, God is in control. Kahit anong isip-isipin mo yan, mga kapatid, hindi yan mababago hanggat hindi na mabago ang mindset mo. It's all in your mindset. Why? Because Spirit of God dwells in you. On the way you think, the way you speak. Sabi nga, when we speak about physical transformation, it is an outward appearance of the Holy Ghost within us. If we have the Holy Ghost, it testifies how we act, react, yes, dress, think of others, speak with others, mga kapatid. But when it comes to spiritual transformation, it refers to our application day by day of our life, mga kapatid. Diba? Every day, it is a situational application. You have this problem, what will you do? Meron kang ganitong tao na ayaw sa'yo or something nagawan mo parang unknowingly, what will you do? It's an application, mga kapatid. Why? Because the Spirit of God urges you to do something. The Spirit of God urges you to correct you. To guide you on the path of righteousness towards the Lord Jesus Christ, mga kapatid. Yes? Pwede natin pikiin yung ating physical transformation, mga kapatid. But we cannot fake our spirit, mga kapatid. We cannot fake the Lord, mga kapatid. Yes, we can dress every Sunday with high skirt. We wear long hair, mga kapatid. But though, we cannot love others. We are uneasy every day. We are easily give up on the challenges. Where is your fruit, mga kapatid? Where is your fruit? Yan ang lagi nating iisipin, mga kapatid. Spiritual transformation. We must accept that we have sinned against God. We must know how to ask forgiveness. We must know how to come boldly to the Lord of Jesus Christ. And we must know every day if we bear fruits, mga kapatid. Hallelujah. Glory to God in Jesus' name. Tumayo tayong lahat,